hindi nyo ba napapansin? Marahil hindi natin napapansin itong mga fitna dahil tayo ay kasalukuyang nasasadlak sa mga fitna na ito. Pero subhanallah, kung tayo ay magmuni-muni, naglipa na ang iba't ibang uri ng fitna. Talamak masyado ang fitna, subhanallah. Fitna sa dunya o di kaya fitna sa relihiyon. At ito ay propesiya ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, sinabi na, propesiya, nahulaan na ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayon sa kanyang pagiging propeta, sugo ni Allah, sinabi niya na pagkaraan niya ay lilitaw ang mga fitna, lalong-lalo na sa mga huling panahon natin, na kung saan nasasaksiyan natin ng iba't ibang uri ng fitna. Ito'y propesiya ng Rasulullah. Sa ayaw at sa gusto natin, mangyayari at mangyayari ito. Ito ay qadar kauni. Pagsubok sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, bilang pagsubok sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, at habilin sa atin ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam upang tayo ay maging aware, maging maingat para hindi masadlak sa mga fitna na ito at maiwasan natin yung mga dahilan na nagiging dahilan ng pagkasadlak ng isang Muslim sa mga fitna na ito. Tingnan nyo ang sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hinggil sa mga fitna, paglalarawan niya sa mga fitna na ito. La taqumu as-sa'a hatta tadhhara al-fitan. Hindi gugunaw ang mundo, sabi ng Rasulullah. Ibig sabihin, sa mga huling panahon, hindi gugunaw ang mundo hanggat hindi lumitaw ang mga fitna. Mga fitna, tukso, pagkahumaling sa mundo, pagkalihis, kalituhan sa relihiyon, mga kasalanan, mga kaguluhan, patayan, mga sakuna. Ito yung mga fitna, kahulugan ng fitna, diwa ng fitna, bilang pagsubok sa umma na ito. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa ilang hadith bilang paglalarawan kung gaano katindi ang fitna sa mga huling panahon. Sabi ng Rasulullah, badiru bil a'mali fitana. Magunahan kayo sa paggawa ng kabutihan, samantalahin ninyo sa paggawa ng kabutihan sa mga panahon ng fitna na kung saan pagkaraan ipinaliwanag ng Rasulullah, nagbigay ng halimbawa ang Rasulullah kung gaano katindi ang fitna sa mga panahon na iyon, itong panahon natin ngayon. Na kung saan sabi ng Rasulullah na ang fitna sa mga huling panahon kakat'il laylil muzlim, kahalintulad ng madilim na gabi. Kung gaano lumawak, lumaganap itong fitna ay napakadilim. Ibig sabihin, napakarami. At nagbigay ng halimbawa ang Rasulullah. Sabi ng Rasulullah, yusbihu ar-rajul fiha musliman wa yumsi kafiran. Na kung saan sa tindi ng fitna, sabi ng Rasulullah, tignan nyo, sasapit darating ang araw umaga ng isang tao, lalaki o babae, ang isang lalaki ay Muslim. Sa tindi ng fitna, darating ang hapon o gabi, sasapit sa kanyang hapon o gabi, ay wala na siya sa Islam. Naging kafir o naging murtad. Sa tindi ng fitna. Anong dahilan kung bakit naging ganito ang kanyang kalagayan? Yabi'dinahu bi'aradin min ad-dunya.
Yung fitna sa dunya, sabi ng Rasulullah, ipagbebenta niya ang kanyang relihiyon dahil lamang sa makamundong bagay, dahil lamang sa palamutin ng mundo. Ipagpapalit niya ang kanyang relihiyon, makamtan lamang niya ang makamundong bagay. Salapi, pera, kayamanan, makakaya ng taong ipagbenta ang kanyang relihiyon sa tindi ng fitna. Kamangmangan, pagkahumaling sa makamundo, pagka sobrang pagnanasa sa pera, salapi, na ipagbebenta niya ang kanyang agama, Islam. Makumtan lamang ang kanyang kagustuhan, pansariling kagustuhan, pero ang kapalit nito, mawawala siya sa relihiyong Islam. Ganito kapanganib ang fitna sa mga huling panahon, sabi ng Rasulullah.